Marcos Jr. at ang Malacanang muling nanindigang sapat pa rin itong dami ng asukal sa merkado. Nagbigay na ng direktiba ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga tanggapan, mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na lalayan itong mga apektado ng artificial shortage ng asukal, sapagkat artificial, wala naman kasi talagang shortage sa Bongbong Gerald, kundi ito'y gawa-gawa lamang ng ilang mga negosyante na kinukundi na nga ng Malacanang dahil dito sa kanilang hoarding at ganoon din yung smuggling na ginagawa para makaiwas dito sa pagbabayad sa buwis. At kaugnay nito, may mga tagubilin nga ang Pangulo kay Executive Secretary Vic Rodriguez upang matiyak na hindi babagsak yung industriya ng mga pangunahing naapektuhan nitong sunod-sunod na sinasabing pagbabago sa presyo ng mga asukal at yan ay bunga ng manipulasyon ng ilang mga negosyante. Narito pa ang bahagi ng mga pahayag ni Executive Secretary Victor Rodriguez. And it was manifested by His Excellency President Marcos that it is his desire that we ensure sufficient supply and make their plants run in full capacity. Because during the meeting, we were told, Your Honors, that some of them, their plants are running only in its 40% capacity. And Hayag ni Executive Secretary Vic Rodriguez dahil nga hindi papayag itong Pangulong Bongbong Marcos na kalahati lamang yung operasyon dahil dito sa artificial shortage. Kaya nga malaking balik ang binababala ng Malacanang dito sa mga responsable sa hoarding pati na sa iba pang manipulasyon ng supply ng asukal upang magmukhang shortage. Pero ang katotohanan, sapat naman talaga yung bilang o yung dami ng asukal na nandito sa ating bansa at itinatago lamang ng ilang mga negosyante. Kung sakasakali daw na mapapatunayan na sinasadya itong mga gawain na ganito at tuloy-tuloy pa rin sa kabila ng mga panawagan ng Malacanang ay economic sabotage ang kakaharapin nila at mabigat na parusa din naman ang mangyayari. May pagkakabilanggo kasi pagka ganitong mga kaso kabigat. Ano yung action dahil nga ito yung may mga apektado ng industriya dahil dito sa sinasabing kakulangan pero wala naman talaga, pero apektado unang gagawin dito ng Malacanang dahil may mga kumpanya nang nagsara dahil pa rin dito nga sa wala na silang magamit na asukal. Ang sinasabi ng Pangulo ay tiyakin na hindi babagsak itong industriya na mga unti-unti naapektuhan. Kahit pa paano kasi pagka sapat man ang supply pero may mga nagmamanipula ng paglalabas nitong asukal, kahit pa paano talagang naapektuhan yung iba. At umaray talaga sila dito sa pangangailangan nila. Hindi agad nakakarating dahil nga itinatago ng iba. Sinasabi lang mambabatas mula sa Amerika, led by a certain, what's his name? Yung pumunta na rin ito, nagpunta na rin sa, sa Taiwan, no? Yung second delegation. Pupuntahan sana nila si Laila de Lima, no? Si Citizen Laila de Lima, dahil hindi na siya senador na nakadetain, no? Pansamantala dyan sa Camp Crame Detention Center dahil sa inaharap na kaso nitong kriminal na may kinalaman sa trafficking ng droga sa Pilipinas. Ito yung noon pa hindi pa nga umuupo si Presidente Bonget noon. Di ba, kinakalog na nila Sabi, palayain nyo yan, kasi ganito, ganyan. Lahat na sinabi. Sinasabi naman ng Pilipinas, uy, mga ulol, mga kano, hindi po pwede yan, meron kaming justice system. Ang justice system namin, pag nasa korte na, walang pwedeng makialam. Hindi pwedeng pakialaman ng Presidente, hindi pwedeng pakialaman ng DOJ. Bayaan tumakbo ang kaso, kung walang kasalanan yan, makakalaya. Kung may kasalanan, tuloy-tuloy. Mag-up and down yan ng rehas na bakal. No? Sasalsalin niya yung rehas na bakal dyan. Ganon ang sistema sa Pilipinas. Nag-attempt silang pumasok kahapon sa PNP, no? Sa Camp Crame. Hindi ho pumayag. Hindi pumayag ang PNP. Kasi sabi nila, may policy kasi dyan. Pag walang court order, walang pwera bisita. Pag walang court order, hindi pwedeng lumabas yung kahit bumili ng bumili sa 7-Eleven o magkunwaring magpapacheck up. Kasi kailangan talaga court order because Miss de Lima is under the jurisdiction of the court because she's detained. Sabi ni General Roderick Augustus Alba, ang PNP Public Information Office, sabi niya, itong si Senator Edward Markey, yun ang pangalan ng senador na Amerikano, na gustong na ginigit na palayain to si De Lima, no? Si Aling Laila. Hindi po pwede. Sabi nga ni Secretary Boying Remulla ng DOJ, hindi natin pwedeng palayain yan si Miss Laila. Kasi may kaso yan, inaharap yan sa Regional Trial Court. Wala kaming wala kaming say, no? So, itong US Embassy, sabi nila, totoo nga, nandito si Senator Markey ng Massachusetts at siya ang
team leader ng congressional delegation na yan sa Manila. O bakit kayo dapat kasi itong mga ito, kung hindi ba namang walang iyan kalahati, dapat nag-courtesy call muna, nagtanong-tanong muna kay Senator Mig Zubiri, yung ating Senate President. Due courtesy. No? Bastos nambabastos itong mga animal na ito. Ha? Sipin mo meron silang counterpart dito, hindi man lang kumatok. Bossing, nandito kami sa Manila. Pwede ba makipagkwentuhan? Baka pwede namin madalaw si Aling Laila. Abay, kung gano'n, baka mamaya tumulong pa si Kwan na i-facilitate. Hindi. Kala mo kung sino mga Herodes. Gusto kagad pumunta roon sa Camp Crame Detention Center. Oy, gusto namin makausap kaya si Senator Laila de Lima. Dating senador, hindi na senador. Pangalawa, wala kayong court order. Cannot be. Siyempre, malilintikan yung PNP Headquarter Support Service pagka ginawa nila, basta-basta na lang na ipapasok. Di ba? Ngayon daw, ang ginawa nitong kwento sa amin ng mga taga-loob, yun, pumunta sila sa DOJ, nakikipag-usap na yung kay Secretary Boying Remulla. Kahapon, alam ko, nagpunta rin sa Presidente, pero walang binabanggit ang Malacanang tungkol sa meeting na yan. They're not important. Ano ba sadya ito, mga animal na ito? Ha? Manggugulo? Mangi-influensya? Cannot be. Ha? So, I don't know. Bakit po gigil na gigil ang mga Amerikano kay Dilim? Kasi nga wala silang ibang wala silang ibang issue Wala silang ibang may issue laban sa kay Duterte, laban kay Marcos. Noon ang ginigipit nila kay Duterte si Pastor Kibuloy kung ano-anong mga kinaso nila kay Kibuloy, di ba? Hoping that Duterte will come in and save his best friend, no? Problema, wala namang katotohanan daw yung mga akusasyon. Sabi ni Presidente, bakit ko pakikalaman niya? Halimbawa man may kasalanan niya si Kibuloy, di kasuhan ninyo. Apparently, wala naman. Pati FBI nagalit nga ron Bakit nangialam yan? Kung sino man yan nangialam. Under investigation pa. Dapat yan walang lumalabas na kwento, walang istorya. Ito naman, ngayon, lahat sinusubukan nila America will always be like that. What will serve their interest, especially the business interest. Huwag niyong kalilimutan Kasi ang problema ng Amerika ngayon, wala silang business. The only business they have now is to sell their armaments, their war products. Walang gera, walang gulo. Nagsusurrender yung mga Abu Sayyaf, kakapiranggot na lang yung NPA. So, iba na namang estilo ang kinakalog nila. Kasi pagka pwede na naman tayong tambakan ng mga produkto nila na matagal ng ban sa kanila. Dahil sabi ko nga sa inyo, example na lang yung spray net Ang tagal na palang ban sa Amerika, binebenta pa rin hanggang late 80s and 90s dito sa Pilipinas. So, mga pesticides na matagal ng ban ng kanilang sariling FDA, dito nila tinatapon. Okay na tayo ngayon dito. Hindi na pwede yung gano'n. They will have to apply. Di ba? So, yan ang binigyan natin ng maikling punto sapagkat natutuwa tayo na even our agencies of government are standing fast on what they have pledged to do. Which means maglingkod sa Pilipinas, sa bansang Pilipinas, at hindi magpapadikta sa mga tadong kano. Sipin mo, basta na lang gusto pumasok doon kahit sa Amerika, hindi naman nagagawa yan kung sino-sinong Herodes tayo nga, pagka sinabi nila doon pa lang sa customs, we don't like your face, wala kang magagawa makikialam at makikialam yan. They'll try everything. Ginawa nila yan sa Venezuela, sa ibang bansa, Afghanistan, Syria, Egypt, Libya, puro kapalpakan. Kasi problema nila, kahit na nga nila wag na sa mga armaments. Yung mga ginagamit mo sa Amerika, kaya ito lang mga walks lang natin dito sa Pilipinas, yung mga nagpapasosyal, sila, made in the US, hindi nila alam. Kahit na yung mga American apparels, equipment, properties, these are not made in the US anymore. These are companies that are based now in China, in Shenzhen. Pag pumasyal ka sa Shenzhen, sa commercial district na yan, which is adjacent to Hong Kong, alam ko yung iba nakapunta na riyan. Lahat ng kumpanya ng Amerika nandiyan. Kaya hindi nila kayang bimbangin yung in China Dahil pag binimbang nila in China, luluhot ang Amerika. Samantala, mga industriyang naapektuhan ng artificial sugar shortage, pinaagapan daw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang Malacanang muling nanindigang sapat pa rin itong dami ng asukal sa merkado.
Nagbigay na ng direktiba ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga tanggapan, mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na lalayan itong mga apektado ng artificial shortage ng asukal, sapagkat artificial, wala naman kasi talagang shortage sa Bombo Gerald, kundi ito'y gawa-gawa lamang ng ilang mga negosyante na kinukunti na nga ng Malacanang dahil dito sa kanilang hoarding at ganoon din yung smuggling na ginagawa para makaiwas dito sa pagbabayad sa buwis. At kaugnay nito, may mga tagubilin nga ang Pangulo kay Executive Secretary Vic Rodriguez upang matiyak na hindi babagsak yung industriya ng mga pangunahing naapektuhan nitong sunod-sunod na sinasabing pagbabago sa presyo ng mga asukal at yan ay bunga ng manipulasyon ng ilang mga negosyante. Narito pa ang bahagi ng mga pahayag ni Executive Secretary Victor Rodriguez. And it was manifested by His Excellency President Marcos that it is his desire that we ensure sufficient supply and make their plants run in full capacity. Because during the meeting, we were told, Your Honors, that some of them, their plants are running only in its 40% capacity. And Hayag ni Executive Secretary Vic Rodriguez dahil nga hindi papayag itong Pangulong Bongbong Marcos na kalahati lamang yung operasyon dahil dito sa artificial tinatago lamang ng ilang mga negosyante. Kung sakasakali daw na mapapatunayan na sinasadya itong mga gawain na ganito at tuloy-tuloy pa rin sa kabila ng mga panawagan ng Malacanang, ay economic sabotage ang kakaharapin nila at mabigat na parusa din naman ang mangyayari. May pagkakabilanggo kasi pagka ganitong mga kaso kabigat. Ano yung action dahil nga ito yung may mga apektado ng industriya dahil dito sa sinasabing kakulangan pero wala naman talaga, pero apektado unang gagawin dito ng Malacanang dahil may mga kumpanya nang nagsara dahil pa rin dito nga sa wala na silang magamit na asukal. Ang sinasabi ng Pangulo ay tiyakin na hindi babagsak itong industriya na mga unti-unti naapektuhan. Kahit paano kasi pagka sapat man ang supply pero may mga nagmamanipula ng paglalabas nitong asukal, kahit paano talagang naapektuhan yung iba at umaray talaga sila dito sa pangangailangan nila. Hindi agad nakakarating dahil nga itinatago ng iba. Sinasabi lang mambabatas mula sa Amerika, led by a certain, what's his name? Yung pumunta na rin ito, nagpunta na rin sa sa Taiwan, no? Yung second delegation. Abay, pupuntahan sana nila si Laila de Lima, no? Si Citizen Laila de Lima, dahil hindi na siya senador na naka-detain, no? Pansamantala dyan sa Camp Crame Detention Center dahil sa inaharap na kaso nitong kriminal na may kinalaman sa trafficking ng droga sa Pilipinas. Ito yung noon pa hindi pa nga umuupo si Presidente Bonget noon. Di ba, kinakalog na nila. Sabi, palayain nyo yan, ha? Kasi ganito, ganito. Lahat na sinabi. Sinasabi naman ng Pilipinas, uy, mga ulul, mga kano, hindi po pwede yan. Meron kaming justice system. Ang justice system namin, pag nasa korte na, walang pwedeng makialam. Hindi pwedeng pakialaman ng Presidente, hindi pwedeng pakialaman ng DOJ. Bayaan tumakbo ang kaso, kung walang kasalanan yan, makakalaya. Kung may kasalanan, tuloy-tuloy. Mag-up and down yan ng rehas na bakal, no? Sasalsalin niya yung rehas na bakal dyan. Ganun ang sistema sa Pilipinas. Nag-attempt silang pumasok kahapon sa PNP, no? Sa Camp Crame. Ay, hindi ho pumayag. Hindi pumayag ang PNP. Kasi sabi nila, may policy kasi dyan. Pag walang court order, walang pwera bisita. Pag walang court order, hindi pwedeng lumabas yung kahit bumili ng bumili 7-Eleven o magkunwaring mapapacheck up. Kasi kailangan talaga court order because Miss de Lima is under the jurisdiction of the court because she's detained. Sabi ni General Roderick Augustus Alba, ang PNP Public Information Office, sabi niya, itong si Senator Edward Markey, yun ang pangalan ng senador na Amerikano, ng Massachusetts at siya ang team leader ng congressional delegation na yan sa Manila. Bakit kayo dapat kasi itong mga ito, kung hindi ba namang walang yan kalahati, dapat nag-courtesy call muna, nagtanong-tanong muna kay Senator Mig Subiri, yung ating Senate President, due courtesy. No? Bastos nambabastos ng mga animal na ito. Sipin mo meron silang counterpart dito, hindi man lang kumatok. Bossing, nandito kami sa Manila. Pwede ba makipagkwentuhan? Baka pwede namin madalaw si Aling Laila.
Abay, kung gano'n, baka mamaya tumulong pa si Kwan na i-facilitate. Hindi. Kala mo kung sino mga Herodes. Gusto kagad pumunta roon sa Camp Crame Detention Center. Oy, gusto na makausap kaya si Senator Laila de Lima. Dating senador, hindi na senador. Pangalawa, wala kayong court order. Cannot be. Siyempre, malilintikan yung PNP Headquarters Support Service pagka ginawa nila, basta-basta lang nagpapasok. Di ba? Ngayon daw, ang ginawa nitong kwento sa amin ng mga taga-loob, yun, pumunta sila sa DOJ, nakikipag-usap na yung kay Secretary Boying Remulla. Kahapon, alam ko, nagpunta rin sa presidente, pero walang binabanggit ang Malacanang tungkol sa meeting na yan. They're not important. Ano ba sadya nito mga animal na ito? Manggugulo? Mangi-influensya? Cannot be. So, I don't know. Bakit po gigil na gigil ang mga Amerikano kay Dilim? Kasi nga wala silang ibang wala silang ibang issue Wala silang ibang may issue laban sa kay Duterte, laban kay Marcos. Noon ang ginigipit nila kay Duterte si Pastor Kibuloy kung ano-anong mga kinaso nila kay Kibuloy, di ba? Hoping that Duterte will come in and save his best friend, no? Problema, wala namang katotohanan daw yung mga akusasyon. Sabi ni Presidente, bakit kung pakikalaman niya? Halimbawa man may kasalanan niya si Kibuloy, di kasuhan ninyo. Apparently, wala naman. Pati FBI nagalit nga ron Bakit nangialam yan? Kung sino man yan nangialam. Under investigation pa. Dapat yan walang lumalabas na kwento. Walang istorya. Ito naman, ngayon, lahat sinusubukan nila America will always be like that. What will serve their interest, especially the business interest. Huwag niyong kalilimutan Kasi ang problema ng Amerika ngayon, wala silang business. The only business they have now is to sell their armaments, their war products. Walang gera, walang gulo. Nagsusurrender yung mga Abu Sayyaf, kakapiranggot na lang yung NPA. So, iba na namang estilo ang kinakalog nila. Kasi pagka pwede na naman tayong tambakan ng mga produkto nila na matagal ng ban sa kanila. Dahil sabi ko nga sa inyo, example na lang yung spray net Ang tagal na palang ban sa Amerika, binebenta pa rin hanggang late 80s and 90s dito sa Pilipinas. So, mga pesticides na matagal ng ban ng kanilang sariling FDA, dito nila tinatapon. Okay na tayo ngayon dito. Hindi na pwede yung gano'n. They will have to apply. Di ba? So, yan ang binigyan natin ng maikling punto sapagkat natutuwa tayo na even our agencies of government are standing fast on what they have pledged to do. Which means maglingkod sa Pilipinas, sa bansang Pilipinas, at hindi magpapadikta sa mga tadong kano. Sipin mo, basta na lang gusto pumasok doon kahit sa Amerika, hindi naman nagagawa yan kung sino-sinong Herodes tayo nga, pagka sinabi nila doon pa lang sa customs, we don't like your face, wala kang magagawa they makikialam at makikialam yan. They'll try everything. Ginawa nila yan sa Venezuela, sa ibang bansa, Afghanistan, Syria, Egypt, Libya, puro kapalpakan. Kasi problema nila, kahit na nga nila wag na sa mga armaments. Yung mga ginagamit sa Amerika, kaya ito lang, mga walks lang natin dito sa Pilipinas, yung mga nagpapasosyal, mga sila, made in the US, hindi nila alam. Kaya hindi nila kayang bimbangin yung yung China Dahil pag binimbang nila ang China, luluhot ang